kaaway para guluhin ang isipan mo. Bakit ko po sinabi yan? Para maintindihan po natin, if you remember the parable of sower in Matthew chapter 13, sabi po doon, is talk about Satan. No po? Na sabi nga, nanakawin agad niya yung mga salitang na ibahagi sa'yo. Kaya kung ikaw ay nakarinig na ng salita ng Diyos, panghawakan mo ito. No po? Sabi nga, huwag mong pabayaang mawala sa'yo. Kaya sabi nga po doon, dahil andyan si Satan para agawin yung mga salita ng Diyos na natatanim sa isipan mo upang hindi mo maisa puso at lalong hindi mo maisa pamuhay. No po? For example, sa church, lagi po sinasabi sa amin yan. Kapag may nag-text, no? Ikaw naman, sabi nga ay, binasa mo. At hindi mo lang basta binasa. No po? Kung hindi sabi nga po ay nandun yung talagang nireply mo pa. No po? So nawala ka na sa focus ng preaching. Kaya kung dapat narinig mo, hindi mo na narinig. Yung dapat mong marinig. Di ba ba? And then sabi nga, hindi mo lang basta nireply. Bakit? Nakipag-chat ka na. And then isa pa, sabi nga po, minsan sabi nga habang nasa church tayo, nakikinig ka, kakalapitin ka ng katabi mo. Sasabihin ng katabi mo, yayayain ka, dala tayo after service. Ikaw naman, nakwatsera din, na wala nang focus mo sa preaching. Kasi yung isip mo, andun na sa pupuntahan nyo. Di pa kayo nakakaalis sa church, pero yung isip nyo, nauna na doon. Discouragement, another distraction. Di po ba? Kaya sabi nga po, tapikin mo yung katabi mo, mamaya ka na magyaya. Yan po. Kaya sabi nga, napakaganda